Kauban si Maya. Usa ito nailan sa agila. Okay? Abdi? Okay. The eagle is the chief over all of the winged creatures. Tanan ng mga creatures na dunay pako, siya ang chief. Siya pinakahawod din ha. Kung ang lion is the king of the jungle, the eagle is the king of the skies. Dito sa kawarangan, siya ang hawod dito. He is considered the strongest bird on earth. Ang Ginoo nakasayod yun nga ang eagle, gibuhat niya sa daghan kaay siya characteristics of which kita po gisusama ta ni Lord sa eagle. Ug ato ni siya makita karon kung unsa di ay ang eagle. Ato dayon i-compare ang atong kaugalingon. Ingon dinhi, the eagle is a kind of bird that conveys power, strength, courage, freedom, renewal, wisdom, victory, and independence. All these are guiding principles that will help us overcome obstacles and pursue one's purpose. No wonder that God prepared us to be an eagle in respect to our Christian life. As we go along, makita nato atong kaugalingon kung kinsa ta atubangan sa Dios, and at the same time makumparahan nato ang eagle. Kung doon na ba'y traits sa eagle nga naa sa ato. Kay there are times atong kinabuhi nga dili ta eagle, mga maya ka. Diba? Kaya bitaw, kundi mga manok. Okay? So karon, akong basahon ng atong supporting verse aning the eagle Christian. Isaiah 40 verse 28. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has might, he increases strength. Okay? Verse 30. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So karong kahaponon, ang mensahe is the eagle Christian. Okay? The eagle Christian. Ato makita karon kung naabatay characteristic na susama sa eagle. Number 1, eagle Christians have good visions in life. Kani ko ng mga Kristohanon nga doon na kay pagka-eagle, doon na kay insakto, good vision. Okay? In Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Tinuod din na siya, no? Pinabi tayo uban mga bright kaya sa katanan, pero walay plano sa ilang kinabuhi. Ingon pa ni Bishop, doon na siya classmate na doktora, bright siya, pero dili ka makaingon na inaana siya ka-successful. Kaya nga naman, ang iyang pagkinabuhi, dili man good in sakto, worldly ba? Ang atong pagkinabuhi sa Ginoo, kinahanglan, ubanan nato sa pag-alaga diha sa iya. Eagles have a good vision in life. In Habakkuk chapter 2 verse 2, ingon dinhi, write the vision, for the vision is yet to come. Doon na ba'y pagwali ni Pastor Joshua sa unang naingon siya nga, pagsulat og 5 ka butang, gusto nimo mahitabo sa imong kinabuhi. Nakawali ba siya na dinhi? Nakawali. So, sa 5 ka butang, sa imong gisulat nga imong madumduman, doon na ba'y nahitabo? Naana? Okay. Sa church sa Cagayan, mungkin na ilang paabuton ang every first Sunday of the month, of the year. January, di ba? Kanang family day na to. Kaya usually mo challenge din si Pastor, pagsulat og 5 ka butang nga, mga imposible na butang. Imposible, that means
dili nimo kayang buhaton. Ginoo ra ang makahimo. So kung doon na tayo mga kanang gi-desire sa atong kinabuhi, nga baluta nga imposible kay nga mahitabo sa ato, then kinahanglan nato ng isulat. Ingon sa Habakkuk chapter 2, write the vision. Na-bless kita ko itong interview dito sa Pastor Christian, ha? Tinuod ba nita na sa gamay pa siya, imo siyang liguan, may yung ka nga engineer, hindi ako anak, engineer. Tinuod? O diba? That is vision. Wala pa rin mo nakita, kay gamay pa kay siya, imo pang gabububuan, pero nagtuo ka, maabot ang panahon na ang iyang anak mahimong engineer. And tuon man, behold, nahitabo gid karon si Pastor Christian, dili lang engineer, pastor pa gyud. Diba? Why? Tungod kay ang vision lagi, wala pa nimo nakita, pero imo na gibutang sa imong mind nga inana ang mahitabo. O dili na siya basta-basta, tungod kay promise ni Lord sa Habakkuk chapter 2, write the vision. When I studied in Haggai sa Hawaii, sa USA, for 30 days, 1 month, gihatagan gyapon mi ani, write the vision. O sa 5 nako ka vision, karon na fulfill tanan. O isa ana ang among balay. Kay pastor biya mi, dili biya ka makabalay, di ba? Muglison pa yung pabalay. Pero kay nagtuo man ta nga ang vision na among gikuan, mura no kung buha ako nang na share sa una, no? Nga sa wala kami balay, mag-cut out din kong mga magazine. This is my sala, this is my master's bedroom, this is my CR, this is... Ipangpilit ko dahil na siya sa scrapbook. Kung gusto ninyo tanaw na pa akong scrapbook, tulong ka buo. Nga naman, ako nang giingon na moni akong gusto. And karon nahitabo. O ang upat humanasan. So, ang kaniko ng mga eagle, naa sila'y good vision 2020. Okay? Ingon sa Proverbs, ingon sa Habakkuk 2, you write the vision. Okay? In verse Proverbs 29:18, where there is no vision, the people will perish. So kung kita, wala tayong mga pangandoy, wala tayong mga inspiration, dili yun ta makakapoon sa atong success. Ang ingon din na people will perish, buti pa sa perish, to live with mundane things. Buti pa mga butang na walay hinungdan. Gapuyong makaroon awal sa mga butang na walay hinungdan. So kinahanglan nga, karon pa lang daan, may bawa na nato kung unsa ang atong vision, kung unsa atong gusto mahitabo sa atong kinabuhi. Okay? Nasayon pa mo that eagles can focus up to 3 miles from the air. And when the eagle sights a prey, bisag usa pa na siya kailaga, 3 miles nakita na siya sa eagle. O ang pagmakita na siya sa eagle, dili gina niya lumuan. Bahalang asa pa ingon ang ilaga, iya ginusundon. Kung doon naman galing obstruction na dili makita ang ilaga, dili yun gihapon niya ibutang wadon ang iyang focus. Diba kung mag-picture dito sa mga camera, kung gusto niyo murang maduwa, kung siya mong buhaton, zoom. Diba? Makita din mo, ana ang eagle. 3 miles. Pili equivalent sa miles in kilometers. Dito kabaluan na. 1.6. 1.6. Pila? 1.6. 1.6 kilometers? Dili, oy! 1 mile is more than a kilometer. 1.6 kilometers. More than pa yun, 3 miles man eh. So, no matter the obstacle, the eagle will not move its focus. Kung asa na dito, iya ginang iyang sundon, until such time na makakita siya panahon na ako gining makuha. So, gikan sa 3 miles, maginahinay na siya kanaong iya ginang pahitaon, until pag makita na niya, diretsyo na niya kuha. Okay? Ingon anak. So, that means na focus yun kaayo ang eagle. Doon yung mga panahon sa eagle, I do not know kung nakakita mo, pero ako nakakita ko niya. Diya siya sa taas, maglupad-lupad na siya sa kadagatan. And then may bawaan niya, kay layo pa 3 miles, nara siya sa babaw, makita niya ang isda. Matingala ka na lang kay pagkaabot, nagkuha na niya
Diba? Inana ka kuan ang iyang mata, grabe ka sharp. O labaw sa tanan dunay ang eagle na siya wisdom. Makakita ka siya kanding, unsa iyang buhaton sa kanding, ilin na niya, hadlok na niya kanding, hantun abot ang kanding dito sa cliff, dinilbar cliff. Kaya dito yan, nasunod-sunod ang kanding. Tungkol sa hadlok sa kanding, mapapaingon siya sa cliff, pagkahuman, mahulog ang kanding. Pag mahulog ang kanding, nabiang ang kanding, panahon na niya nga iyang buhaon. Diba? So, ingon anak, kita Christian karon. Nabatay mga panlantaw sa atong kinabuhi. Okay? As Christians, what is our vision in life? Kasi imong vision karon. Gamay pa imong anak. O sige na lang imong ga mahimong yung ka Miss Universe. Amen. O, di ba? O. Ang among ilay, manaw gabuhaton. Lay, gusto ka ba Miss Lumbia? Kita Lumbia man ni. Ako siya pinino na may siya Miss Lumbia. Ganahan po siya. Na, pero karon ayaw lang sa Miss Lumbia, Miss Philippines, Miss Cagayan, o sa pa mga vision. Kaya nga naman, ingon kita sa Bishop, kung mangandoy ta, mag-vision ta sa atong gusto, wala ka na yung tax. Libre man na. Laway ray puhunan. So, nga dili man nato i-istorya. Remember nga, whatever we say with our mouths, whether positive or negative, mahitabo. So, kay mahitabo man yung negative o positive, kung sa kanino i-istorya? Positive. Okay, positive. Kung nagkinahanglan yun ta, magpirmi o confess. Labi na mga intercessors, pagtaas ang kamot sa mga intercessors. Wala. Oh. Dinha sa intercessory, dinha ni mo makita ang grabe nga prayers. Akong sister si Iran, kauban man mi sa intercessory, makita ninyo dito mag-drawing ni og lawas. Unsa ipa-pray, na siya diferensya sa lungs, na siya diferensya sa iyang ulo, na siya diferensya. Drawingon dayon na niya, daw kana dayon amo din ang ipang lay hands. Wala man kayo nakita. Pero you believe sa imong mind, sa imong eyes, sa the moment imo nang buhaton, it will happen. Diba? So, yun ang vision. Bisag wala pa kayo nakita, tuuhin na daan nga mahitabo. Okay. So, kinahanglan inana. Ano man? The vision must be big. Kinahanglan dako and focused. Because a big, focused vision will produce big results. Tuo ba taana? Diba? Kung dako ang imong panganduyon sa Ginoo, busa gani na ang imo siya isulti kang Lord kay tungod kay dako, tungod sa kadako, dili ka kabalungan, dili mo mahimo by yourself. So you need somebody, a God that is able to do exceedingly abundantly above what you can do and even think. Grabe yun na siya ma-promise ni Lord. Pwede mo hatol ni Lord ang imong tinguha na imong pagabuhaton o bisan pa o imo pa lang yun na una. Very simple example, ako naman siguro na himo sa una. Ang pangungako ni Bishop na po sa amo niya, siya magkatun sa akong mga anak dito sa eskwelahan. Unya kay maulaw ako gawas niya sa amo, kay kanang dili man ko gawas, dito kami sa gawas na sa kanang nag-rent kami balay. Sa akong sunod ko, Lord, kakaunod yung kayo ng banana Q. Kaya paborito yun ako ng banana Q. Muna ng astas 11, paborito na yung banana Q. Lord, gusto ko ba banana Q? Pero ayaw ramang kaysa nga tanan. So, karoon pag-abot niya, hindi siya, tita, oo. Hindi siya nga, nagpalit ako banana Q. Ay, salamat, Mels, naminaw yung ka sa Holy Spirit. Diba? Those are little things, but it mean a lot. Amen? So, dapat iwan-ana atong vision, di ba? So, as Eagle Christians, naabot tayo vision. Kaya kung wala tayo vision, wala tayo i-andam na desire sa itong kasing-kasing, walay buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Mo pinag-iwan sa Habakuk, write it down. Ako, pirmi ko sulat. Ito last year, ako sa akong sulat, more travels abroad. Tinood, dili. Tinood. Gawa sa anak, daghan pag yun ang akong ipangsulat. Ano man, pili na ginato inot-inuton si Lord kasi siya may tag-iya sa tanan. It's our duty to
just say and believe. Mura ginatong trabaho. Say it, confess it, and believe it. Okay? So muna yung number 1. Na ang eagle, doon na siya very good vision. Number 2. Eagle Christians knows how to face storms in life. Kani. Okay? Pila ba sa ato karon nga dunay bagyo sa atong kinabuhi pataas kamot? Uy, tanan day tanay bagyo. Okay, nadaot ng kuwan, kalimutan. Karon, grabe na kaayo ang pangitabo sa Pilipinas, di ba? Grabe na corruption, ng gawas na. You know what? God only sent the rain para mabulgar, ma-expose ang tanan na corruption sa Pilipinas. Imagine, gipagawas lang ni Lord ang ulan para ang kini sila tanan madiskubrihan sa ilang graft and corruption. Pagkalumuoy kaayo sa Pilipino, labi na gito mga walang-wala. Kaya ang mga dato na samot ka dato, ang mga pobre ni samot ka pobre, tumod lang sa payo. Diba? Ipalit niya ang sakyanan, tumod lang sa payo. Oh my God. So, muna siya karon. Eagle Christians knows how to face storms in life. Ikaw o ako, nagtumot nga eagle ta, gaunsaon nato pag-atubang ang atong problema. Sige, Bit? Saon? Prayer, number 1. O, ikaduha. Kung wala pa na sa Ginoo, siya itong mabuhaton. Di ba, next? Abatus grace. O, di ba? Inom dayon. Okay. The eagles are considered fearless nga mga creatures. Dili ka kahadlok. Bisan pag unsa kadato sa storm, dili siya mahadlok. An eagle will never surrender to the size or strength of its prey. It will always give the fight to win its prey or regain its territory. Ito kung ngayon ka ganina nga ang eagle, kung sa kagamay ang eagle, siguro, ingon nila 15, basta kay daw ang eagle. Pero ang iyang prey, ang iyang tukbunon, kanding. Unsay dako, kanding o eagle? Kanding. Pero how is it nga ang kanding kayang kuhaon sa eagle? Nasayo ba mo, anak, ang kaya niyang danon? Okay? Kaya nga naman, na ay mentality ang eagle. Nga bisag unsa niya nga maglihok-lihok, magusto niyang kaunon, pwede niyang kaunon. Naa sa iyang sulod nga, I will always win. Wala sa iya na muna-una, ay, di siguro na ako pwede, kay kuwan man ko, di ba? Wala ko'y kaya, wala ko'y kwarta, wala tanan. Pero hindi mo ka-i-down ang imong kaugalingon. Pero ang eagle, dili. Dili siya musugot nga mahimo siyang pildido. He wants to always soar high. Okay? Now, successful leaders are fearless. Kining mga leaders na risk taker. Diba? Yung panibisya, kung magpastor ka, unya, dili ka ga-risko. Ganun ito, dili ka mo take o risk. Maglisod ka sa unahan. Tungod kay ang pagpastor, kinahanglan isugay. Diba? Kanang isugid ka. They face problems head on. Kung na'y problema, diba, sa atong sahabi sa na'y problema, magunsa raman tawa, tura rin sa plin, sige, yabugpog, sige, tindahan ka, walang hindi ka buhato, hindi na taga ng kaon, hindi na taga ng tulong. Kinsa may dili magluya, wala, pildido. Dili na mao ang gusto sa eagle. They don't retreat, they don't retract. Ingon sa ilang motto sa eagle, they fight battle or problems squarely. No retreat, no surrender. Okay? So sa ato pa, kung Kristohanon ta, kinahanglan walay surindiray. Di ba? Walay surindiray. It's by the grace of God
nga naata karon, di ba? I know nga daghan sa ato nagkamang-kamang nas problema. There were times siguro nga alawa nagyumi tuon ang bugasan wala na sulod. Pag una-una na kinsa pa kay atong mautangan, asa ba ka tapatingon, di ba? Sa akong life group atong Saturday kahapon, ang akong topic is, are you offended with God? Kinsa sa ato, honestly, there were times in your life na kasurindiron na kaunya, doon na pag-ibig nga, grabe naman sa kay ka, Lord. Uy, ano ako pamanggyon? Sige, pataas ka mo, kinsa na sila. Oh, di ba? Tinuod din na siya. Because our Christian life is a battle. Paking away ni. Unya, sa dihang naataan ang sitwasyon, ngayon to ako member, ma'am, nakaingon di ko sa Ginoo, ma'am, grabe naman sa ni Lord. Ako pag yung hapon, ano maging grabe, may naman lang din ako, Lord. Ano man, nagdaon akong bata, daghan natin yung mga istorya, nagmahay-mahay sa iyang mga anak, daghan natin yung mga istorya. And then, so na-offend ka ni Lord. Insabi, abot na ko anak mo. Na mayroon na ginunta ko nga, lami, naging kaayo yung backslide. Lami, naging kaayo. Naka-experience pa ta, anak? Di ba? Kaya kung mayroon mo karong wala, ay, namakak mo ba? Ka-experience galing ko. Di ba? Nga naman, tungod ang Christian life is a life full of trials, full of persecutions, o daghan pa nga uban. Pero that doesn't mean na tungod kay naakaana ang problema, kipasandan ka ni Lord. Kitugot ni Lord na sa imong kinabuhi because one day, gusto ni Lord na ang kanang imong experience, mahimong blessing ngadto sa uban nga naka-experience sa the same experience nimo. Amen? O, kinanungan, tungod kay kanang mga experiences na atong natagpo karon bisag unsa basta kay tanan klase experience of problem, trials, persecutions, ug unsa pa nakuban. All those things are testing in our lives. Ug sa dihang ma-overcome na nimo, dako kay na siya testimony ngadto sa uban. And second, ngano kay tugot na ni Lord sa ato? Kay gusto niya nga iyata kung si tawag anak i-purging. Basta man ang purge? Bahirot, pero kung kahoy ka, sapsapan. Nganong sapsapan man? Tungod kay dunay butang sa imong kinabuhi nga wala niya nagustuhan. Ipaagi ka niya anak ang kahimtang sa kinabuhi para you will realize na sayo na. And the moment ma-overcome na nimo, your character will be built up. Amen? Muna may mga, sa una bitaw, ikaw bitaw kay ulitan kay kasanatanan. Sa una bitaw, ikaw, nagkakis lagi istorya sa una. That means to say nga karon di ay nalampasan ko ni mutanan. Amen? So yan ana ang atong kinabuhi. Kinahanglan nga atong makita ang atong kaugalingon na si Lord dunay ginabuhat sa atong kinabuhi. Okay? The eagles love the storms. Kining eagle, mura ni siya ang langgam, nga ganahan siya og storm. Tanan langgam, pag makita nila nga mura iwan-ani na mura dark na ang clouds. Hinay-hinay na sila manago. Sa kahoy, sa kuweba, sa bato, sa manago na sila. But not to the eagle. Nga naman, tungod kay ang eagle, naa siya'y characteristic sa iyang sulod, nga himuon niya ang kanang wind, kanang hangin ng puso. Himuon na niya nga mo push sa iya. Dili na siya kinanglan mo flap sa iyang wings. Makubaluban na siya sa dagan sa hangin. Mo nang dili siya ga-surrender. The more na tunay storm, the more siyang ganahan. Kay nga naman, the more siya mo soar high. Kay ang hangin mo'y mudala sa iya paingon sa ibabaw. Kita Christian, siya atong ganahan. Pag doon na tayo problema, musorhay ka ta o magmukmuk na lang ta? Magmukmuk ka ba? Kita ka ng kaon, so wala na. Pildido na gitaan ng Christian. Okay? The eagle always finds the wind an opportunity to go higher. Okay? So,
Kita Kristohanon pag doon na gani problema, dili ta magpagudbod. Nasayid ba mo kung naa kay problema niya, magsige ka magudbod, the more na musamot ang imong problema. Nakabantay ba ka, ana? Kaya bitang sa putol ka kay way kwarta, ako'y binigisa na naman yung kwarta. Imbis unta ka sa natong kaadlaw, yapon ko sa kasimana, wagin kay kwarta. Kay nga naman ang pagkabagudbutan, isa ni siya sa mudala o negative sa ato kinabuhi, negative vibes. Kay nga naman, kana lagi magsisulti sa negative, mo kinay may tapo sa imo. So bahala ko'y kwarta, may ka nga, Lord, salamat Lord, sa kwarta, waabot na. Doon na yung isa gyapon sa akong life group kagahapon. Insya, o sige, testimony siya, ma'am. Dalaga man aw, bulag siya sa iyang bata niya. Gikan na siya sa gawaso, naanad siya, dagan siya kwarta. Karoon sa pito na siya, dagan siya gibati. Sige na kung siya yung Lord. Nakasayod man yung ka, nakalagan ko sa iyong karoon. Wala ko'y kwarta, kay wala ko'y bana, wala ko'y nako'y anak, wala siya kong pagaling ng pamilya. Wala ko'y bugas, Lord. Pero, nag-iwan mo kasi mong pulong, Lord, nga ikaw mag-provide sa unsay among ikinahanglan. Munang bahala, wala ako'y lutoon o magtuot yung kung adunay bugas na moabot. Wala na, gilimta na niya. Natinganan na lang siya, kaya dunay nanuktok sa ilaw. Pinadaan siya bugas. Diba? Sa Bible naka-record na si Elijah sa diyang nagtakutango siya, gipadadaan siyang uwak nga mo'y nagdala sa iyang pagkaon. Ikaw ba ka nga anak sa Diyos? Amen? Muna kinahanglan na itong mailhan ang atong kaugalingon kung kinsa ta atubangan ni Lord. Okay? Ikatulo, Eagle Christians choose their company. Ang mga Kristohanon kuno nga mga Eagles ga choose, pamili sila sa ilang ikauban. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, mga ulitaw sa likod paminaw o mga dalaga. Nikki, dalaga ba si Nikki? 2 Corinthians 6:14, be not unequally yoked with unbelievers. For what fellowship have righteousness and iniquity? Or what communion hath light with darkness? Kiina natadaan din na ayaw lagi pakikuban sa mga dili magtotoo, dili ni kadugo, kung what ba, we are all bought by the blood of Jesus. Ayaw kuno pakigsamon sa mga tao na wala relasyon sa Ginoo. Kaya kung sa man kuno ang paingnan sa wala ka na unbeliever ka o believer ka na nakikuban ka sa unbeliever. Doon ragid ka butang may tapuan na. It's either ikaw yung madala or siya yung madala din But most often, especially babae, pag mga uyab na gani, unbeliever, mayon din ang uyab. Mangisnak na dito siya. Kung sa may sikat din Asa baka, ato na dito sa sakit. Ato na dito sa bungalow. Sige, mangisnak na dito. Unya, itunog din niya Domingo sa hapon alas 3. Nga naman, mayon din siya Love, ayaw sa ato dito lang. Pinibitaw na inyong simbahan. Isnak sa takin ako'y kwarta karon. Sa imong buhaton. Di ba kuban ka? Sa kadugayan, sige ni mo kuban-uban. Yun na din siya. Sige. Musimba kapag galing kontrol, magbulang ta. Kasi ka kahit ako permi, babae. Mawala sa simbahan. Kaya dito na kuban-uban. Ano man, yan yung laging isnak. Ngayon, bitaw nila nga. In order na sa ganda ka ng the best way to a man's heart is through his stomach. Pinimilang kapakanmon. Bitaw, no? Basta pwede kita tapais na ako or maulaw na tabundini ba? O kung sa ihang nyo. Amen ba? O maulaw na dayong tam. Pero ang eagle, lahi ang eagle. 1 Corinthians 15:33, be not deceived. Evil companionships corrupt good morals. Imagine, kung magsikap uban sa mga tao nga wala nakaila sa Dios, walay relasyon sa Dios, moabot yun ang panahon nga i-corrupt niya ang imong pagkaikaw.
dili ka na mahimong born again. Born against na ka. Di ba? Ug niya gyud ko'y gusto i-share na nagkatawaha gyud ko kamulong kong himo ani nga walin. The eagle tests before it trusts. Exciting kay sa matanan. Kani ko nung eagles, gusto na ko basahon. Para wala ko'y mamiss. Eagles mates for life. Kani ko nung mga eagles, kung magkasinabot sila, babae o lalaki, for life na sila. Dili ka pangabit ng eagle ng lalaki. Uy, dili. So kinala may utang eagle yun nga mga couples. Eagles mates for life. So when a female meets a male eagle and they want to mate, she flies down to the earth with male eagle pursuing her and she picks up a twig. Aniya, imagine na nato kay nakatawa dito ani ko para na ako. Ingon dinhi, kung ang usa ka lalaki nga eagle o usa ka babae nga eagle, murag sabot-sabot sila kana bitong mag-crush. Di ba daga man dinhi? The crush is likod, bokbok. Oh, crush. Mag-crush lugar. Unya, before sila magkaintindihan, may nila, muna nila ito itawag karon diya sa church na M-U. Sa mga ining anak? Murag oo. Murag-un. Diba? Di, murag-on. Murag-un. Okay. So, kung magkasinabot ang male o female na eagle, testingan, unang iwan din yung eagles tests before it trusts. Unsay buhaton sa babae na eagle? Ang babae na eagle, muadto sa ubos, mag-pick o kanang twig, kanang gamay na kahoy. Pagkahuman, lupad na siya dito sa taas. Ang lalaki na eagle, magbanuban ko na siya sunod-sunod. Muadto siya sa pinakataas. Pag-abot sa pinakataas, ihulog dayon sa babae na eagle ang katong gamay na twig. Paghulog ana, kasabot na dayon ang male eagle na iya tong dakpon. Paspas na dayon ang male eagle pagdakop na dili pa mutog pa sa ground. O sa dihang iya ning makuha, mudaman mo fly na po ang iyang ihatag dito sa male eagle, female, o niya pag-abot dito, iya na sa isaka. Kung for example, katong first na paghulog inaani kataas, ang iyang ihulugan, paghatag sa male eagle sa maong twig, ilupad na po na siya sa female eagle, dito na medyo taas-taas na. Pag-abot dito sa taas-taas na, iya na sa ihulog, paspaso na sa naglakaw sa male eagle para iyang kuhaon. Pag makuha na po niya, iya na sa ihatag dito, musabot na yung kataas ang female eagle. O until when niya ni gabuhaton? 4 hours. Wala ka kabuno 4 hours ba? 5 hours? Basta kay hours. Mura ilang buhaton. Pero karon, ang mga young people karon, usa lang ka-text na I like you, wala. Nawala is passing. Makadumdum po sa kong lula o lulo sa una. Ingon nila, nga ang marriages sa una strong, tungod kay ang mga kani mga lalaki, sa diha mahulitaw sila sa ilang asawahon, di pa sila masugdan og yes, tuanas balay sa babae, namugha na, nagkarsa ng tubig, kay nga naman, magpaitoy-itoy lagi. Pero karon sa may kakahitabo, di ba? Usa lang ka text, tuwa na. Magkita ta dito sa tuwa na. Nauna pa siya sa lalaki. Inana ka inspired, di ba? So unsa, nahimuot yung kay ko tungod kay nakaingon ko ba? Grabe si Lord, no? Kung ang mga eagles na kasabot gani ani, ano man ang mga tao di kasabot? Makunaon naman, di ba? Ang babae na eagle, the more niya maperwisyon ang lalaki na eagle, the more niya ipasaka dito yun sa pinakataas o iya na sa ihulog. Dili na musilbi karon sa mga young people nga lalaki ba? Pag imo ganing kana bitang lisod-lisod, meaning ngano karon day babae, nawala na. Dili priya sa eagle ba? Namulungtad yun. Diba, Kamex?
Oh, even the atomics. Okay. So once she has reached a height of high enough for her, she lets the twig fall to the ground and watches it falls. Kanilang lalaki, mura din siya buang. Hala, paspas din siya pagitaas mo itong twig, yung itulang ako na di pa yun mo dapat sa ubos. The female eagle grabs the twig and flies to a much higher altitude. Now, muabot yun ang panahon, sa diyang makita sa female eagle na, grabe gini siya, pero more mataas na kaayo, mas paspas na niya makatch. Then, she will say to herself, assured siya, na kanina eagle na lalaki, committed sa ako. So, kung siya may tabo, mura na din silang makun, di ba? Mura mag-isubot na dahil niya ang maong lalaki nga eagle. Now, it says here, kay assured naman siya, si eagle na babae, nakita na niya na namaster na yung ayo sa lalaki na eagle ang pag-catch sa twig na di pa maabot dito sa ubos. The twig symbolizes commitment. So muna nga makadesider rin siya sa iyong kaugalingon, then and only then will she allow him to mate with her. So nagkasinabot na lugar sila, so na sila ibang buhay. Pero the good thing ako nakita din is, ang babae na eagle, muna ilang gaino na nagpadugang sa busta. Madugang na ito na sa itong mga lula sa una. Pagpadugang o busta, ayaw basta-basta, surrender ang hapon. Flag sa hapon, di ba? Inaala itong mga lula. Play hard to get. Ayaw nga paghatagan ka, oo na dayo, dili na mao. Okay? Ang kinikuno mga male eaglets, they are faithful. Kung doon na sila yung usak ka male, dili na sila mangita lain. Siya o siya rin yun. Okay? Ikatulo ay kaupat. Ikaw Christians are good in planning and management. Naabataan ni hiyas. Good planner and good management. Na ba? 6 months pa yan. Yung sangay na ba, pili mag-away, tumunti ang sweldo sa bana, paghatag sa asawa. Pagkauma, wala na yun. Purong tanan, purong 1 millionaire. At saan na ito, anak? Wala tayong planning, wala tayong management. O sa diha ko nung muli o ex na ang mother eagle, ang female eagle, mangita sila o place. Sa eagle, Christians are good in planning and management. Number 1, they choose their mate. Mota kung gaingon ka kanina nga, maglakag-lakag yun ang lalaki sa babae, magkuha sa twig. They choose their mate. In other words, kabayo sila mangita kung kinsa ang ilang gusto nga mahimong mate. Number 2, they build their nests. Okay? Sa dihang mag-build sila og nest, ilag yung i-consider na dito sila sa pinakataas nga bukid or pinakataas nga kahoy. Nga naman, tungod kay gusto sa eagles nga ang ilang mga anak malayo sa predators. Kanang manghilabot pa sa iyang mga anak. So, i-safety nila paingon dito sa pinakataas nga kahoy or mountain. Nakaiwan ko nga, grabe gid ang eagle ba? Grabe ang pagbutang ni Lord kung instinct diha sa ilang kinasuluran. Muna kinahanglan ta mukuha og mga lessons ikan sa ilang. Karon si buhaton sa diha maghimo sila og nest, ang Papa Eagle magkuha siya una og mga thorns. Kana bang sanang thorns? Mga tunog. Iyan ang ibutang dito sa taas. Na siya ibutangan dito din. Magkuha po siya og bato. Magkuha na yun siya twigs para iyang ihimong circle para diha ang twigs. Diha ang himong nest. Dito sa pinakaibabaw ng kahoy o mountain. Karon ang sunod ana magkuha man siya og thorns, stones. Ang next din iyang kuhaon, magkuha na sa dahil siya mga grasses. Butang na niya na mag-grasses. Kasi nakakita nest. Kita ba siguro nakita tanan no? Pero kining eagle lahi ang ilang nest. Pagkahuman, butangan din niya thorns, butangan ng bato, tabunan din niya mga grass. Pag human sa grass, mangita na po dahil siya mga feathers.
Mangita din siya mga panakton. Dahil na po niya dito. Pagkaman, butangan na po niya of thorns. Butangan na po niya until nga murag para sa mga baby eagle, ang ilang ito'y anuran silipray sa ibabaw. Without knowing sa niyang mag-hatch na, mahimo ng piso, ang maong mga eggs, ang mahitabo pag mature siguro, mga 1 month na siguro kadako, dapat na siguro na, no? Isang buwan na siya. O sa dihang, ang maong nest na ang mga gamay na piso, na sila'y mga pako. Unsay buhaton sa papa o mama eagle? Ilang uyugon. Kung sa dihang uyugon na sa papa eagle o mama eagle, there will be discomfort. Nga naman, tungkol kay ang mga thorns igo sa ilang mga lawas. Kung tungkol ang maginayin sila padaplin, nga dili sila makafeel sa discomfort. Pero doon yung mga panahon nga ang mga ang mga chicks, nara sila napalibot, palayo na sila. Nara sila skillet, kay kabalo sila nga dito tumana ang thorns. Unsay buhaton sa mama eagle? Unsay buhaton sa mama eagle? Gawas ana dili pa siya ihulog. Pag naana sila, dagko na sila. Ang buhaton sa mama eagle, ibatungtong sa iyang likod ang iyang mga chicks. Pag human mulupad, nadayon ng mother eagle mulupad. Pag abot dito sa unahan, kalit o ana ang mama, nangahulog ang iyang mga anak. So, unsay buhaton sa anak? Di ba magkapa-kapa? Magkapa-kapa. Because the mother eagle wants to train iyang children unsaon paglupad. Easy ba na sa mga bata? Dili sa yun, di ba? Nga naman, magkapakapagod ka, kauluwas sa kapaingon. Pero sa dihang makita sa mama eagle nga ang iyang anak murag doon na sa danger, iya na sa dinang kuhaon, ibutang na po niyang balik dito sa iyang nest. Kita Christians, imunara atong kinabuhi. There are times sa atong kinabuhi nga, grabe, nagsinipa ay ang atong problema, likod o atubang, kilid o kilid, dili nakakabalo sa imong buhaton. But there are many times na isave ta ni Lord sa mga sitwasyon na inana, di ba? Just like the mother eagle. Iyang ipagawas, iyang ipalupad, iyang ihulog ang iyang anak, pero at the right time, iyang yapong sa loob. Wala ka, mayroon may totoo sa kayo nga, grabe din si Lord. Timing yun kay si Lord. Di ba? He always makes both ends meet. Dili pa ka magutman, kiabot na ang rasyon ni Lord. Ingon anak ang si Lord o palangga sa ato, di ba? So muna ang pag-train sa mother eagle sa iyang mga anak. Then, they refresh themselves. Kaning sa refreshing, dito ko na niya i-mention sa unahan. The next is, eagle Christians feed themselves with fresh meat. Okay? Kinahanglan na itong masabtan nga ang mga eagles, mga sosyal na sila. Dili sila kakaon o patay daan. Gusto nila fresh. Muna kung makakita galing sila o mga pagkaon langgam, mapatay na, kaon sa vultures, ang eagle din sila, anak. Mangita din siya, mag-hunt siya of something fresh na siya mismo mo ay nagpatay. Muna pag naasa sa dagat, daligay siya makakuha isda. Kung makakita siya o kanding, ihulong niya ang kanding, pagkawan ayan niya kuwaon. Dili niya pakanon ang iyang mga anak o mga salin, mga bahaw, ang gusto niya presko. Okay? In the same way sa atong kinabuhi, gusto ni Lord na daily we spend time with God. Atong i-refresh ang atong kaugalingon by always giving time to the Lord. Joshua 1:8, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it, for then it will make your way prosperous, and then you will have good success. Mao naman di ay na ang gusto ni Lord. Gusto kang success? Gusto ka
abundance, prosperity sa imong kinabuhi. Just follow Joshua 1:8. Wala na. Kasi Lord, always siya nga muhimo sa unsay iyang gi-promise. Kita kay di man ta mo promise, pag nakita problema duol dita Lord, tawani mo ani pag nasulbad na nakalimutan ka. Di na ka mabalik kang Lord. Mabalik mo na tagaan sa kanila maglaing problema kay nakabalo si Lord nga kung nakit problema mabalik na pud ka sa iya. Mo nang daghan ka problema. Kay gusto mo gyud ni Lord nga magbalik-balik ta sa iya. Okay? An eagle never eats dead meat. In other words, an eagle does not scavenge. Dili siya mamasura. If only to eat the meat from the prey it kills itself. Okay? Gusto niya raw, fresh. Okay? Now, the next. The eagle Christian knows how to refresh themselves. Isaiah 40:31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, kinahanglan ta mo wait for the right time. This is a very good kanabitaw. Makita nimo kung unsa ka grabe kabuutan si Lord, di ba? Tungod kay ang eagle nakuha niya ni kanang. Okay? The eagles are full of life and visionary, but they find time to look back at their life and re-energize themselves. This happens about the age of 30. Atong hinumduman nga ang kaning eagle, pag moabot na gani siya sa edad ng 30, hinay-hinay na dayon nga, dili na siya kayo maka-catch sa iyang gustong dakpon. Nga naman, kay ang iyang claws, iyang talons, iyang kuko, dili naga tagbo. Mag-anak na lang, di na makahawid. So, dili siya makakuha og prey. O ang iyang mata, naghimod, daghan na kayo skills. Good vision siya sa una, pero sa diyang matigulang, wala na. Kita, kanino pang antipara, di ba? Nagkidiferensya atong mata. Sa una, dili tumutuhan, nanginan ko sa akong ni Ate Wendy, yung kauban sa church, Mil, basta mo, abot na rabatag 40, kaya malaon atong pananaw, antipara ni Binta, hindi tumutuhan, nakikuso kayo kung kau kalabasa sa una. Kami ka nung bigyan ang 40, tinubot mong yun, nag-aantipara na ko. So in other words, ang kanang eagle, muabot sa ilang kinabuhi nga ang ilang mata na mga scales. Diba? Itubuan ng mga scales. Unya, ang ilang kayong mga balihibo, di na kayo sila makalupad. Di nga naman, napuno na sa mga pita, nga nanggahi makita, so lisod na kayo sa katanan. Unya, ang iyang tiil, ang kuko sa iyang tiil, dili na kayo siya makadapat. Ito, kanang balance, tungkol kay anak na kayo mga kuko. Okay? Now, unsa may buhaton sa usa ka eagle. When the eagle reaches the age of 30, gusto niya ma-extend ang iyang kinabuhi. Unsa iyang buhaton? He will go to the highest mountain. Mangita siya itong rock nga dako. Unsa iyang buhaton dito sa rock? Primero iyang buhaton ang iyang kamot. Iyang ibang-ibang-in. Until such time, di ba, ng mga manicurista, kasi kung magpamanicure din eh, di ba, kung ato mga kuko, ang kuko, atong kuko bito, anaan, bito, nail file, di ba, kutsada? So, ang kining eagle, ang iyang buhaton, ang iyang claws, iyang ibang-ibang-in dito sa dako kayo nga bato. Until such time, mo feel siya og sakit o magdugo. So, pag abot ng magdugo na ang iyang tiil, naundang na siya. Unsay next niyang buhaton, ang iyang pako, hinay-hinay niya bakit-bakit, hangtod mga tangtang ang tanan niyang pako sa iyang lawas at iyang balibo. So, unsa na may itsura sa eagle? Upaw. Di ba? Upaw na siya. Pagkahuman, ang iyang mata, iya sa ibang-ibangin, para ang tanang scales matangtang. O sa diha, mahumanan ang pagtangtang sa iyang scales, mahuman nagtangtang ang iyang pako, ang iyang talons, mahuman nagtangtang, ang iyang beak, kanang iyang bakbak, iya sa nang ibang-ibangin, hangtod nga modugo. How many days siya mag-spend sa iyang ang eagle dito sa mountain? He's going to spend
5 to 6 months. Dito siya nag-refresh sa iyang kaugalingon. Kaya nga naman, from 1 to 6 months, di na hinay-hinay mo tubo ang iyang mga pako. Ang iyang claws, makakapit na siya, makakubit na siya, kay magtagpo naman. Ang iyang mata mo balik na dayon sa pagkasiga, mamakitaan niya ang iyang mga prey. So, ang mahitabo dayon ana, sa dihang tinuod din ang ito, without the shedding of the blood of Jesus, there is no salvation. In the same way ng kining eagle, dili siya mundang hangtod mudugo ang iyang kamot, muduay ang tiil, mudugo ang iyang beak, mudugo ang iyang mata, ang iyang baligi, iyang wings, mudugo. That is a sign na ang eagle, kabalo siya ma-acknowledge sa kinsay na buhat sa iya. In the same way sa atong mga tagsa-tagsa na kinabuhi, it's only by the blood of Jesus na naluwas ta. Amen? Okay. So, sa dihang mag-spend na siya o 1 to 6 months dito sa mountain, mobita ng ilo nila, He will renew you like an eagle. Nasayon ba ta kapag human niya atong iyang pag-adto sa dakong bukid, human na siya nagbago, the eagle will be able to live another 30 to 40 years. Imagine? Diba? So, kintawag ng Kristohanon, sa dihang doon na tayo mga problema, kinahanglan ta mo renew sa atong kaugalingon, sa strength na to diyan ng Lord. Okay? Renew our strength. Okay? Now, kinahanglan unsa atong buhaton. I know nga daghan sa ato karon doon natin mga struggles sa atong kinabuhi, but ani ang pag-check and balance sa atong kinabuhi. Try to evaluate your life. Asa ka nag-miss? Unsay atong gibuhat na nasayon ta nga displeasing in the eyes of God. Kaya kung dili nato na ma-realize, atong balik-balikon ang the same mistake, the same result. Dili ta makasaka tungod kay do not let something na wala nato i-give up. Ang ego, i-give up niya ang iyang paglakaw-lakaw, ang iyang paglupad-lupad for 1 to 6 months para lang ma-renew ang iyang kaugalingon. Whether in good times or in bad times, kinahanglan nato may bawaan. Kung unsa ang atong ginabuhat na wala nakaplease sa atong Diyos. Ingon sa Matthew 7:24, therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house upon a rock. Kung kinsa ko ito nakadungog sa mensahe sa Ginoo karon, unya imong buhaton ang unsay iyang gusto ipabuhat sa imo to evaluate ourselves, then we are like a wise man who built his house upon the rock. Okay? At this juncture, gusto na po mga bawaan, let us bow down our heads and close our eyes. And let the Holy Spirit speak to each one of us. I know nga naminaw ta sa mensahe sa Ginoo karon. And He wants us na ma-realize nato in one way or another nga doon ay mga butang ang gusto niya i-give up nato sa atong kinabuhi. Kung nata sa atong kinabuhi karon mawala ta nakasagot, di na ta kasagot kung sino yung tabo sa atong kinabuhi, then it's high time for us to go back to the Lord, to renew our strength like the eagle. So I would like to challenge everyone. Kung naang ka sa sitwasyon karon na nakasayod ka na pinahanglan ka ng Lord, I ask you to raise up your hands and I will pray for you. Okay, salamat sa mga nagpataas. At this point, it might be clear kung sa ang gusto ni Lord pabuhat sa ato. Let us try to evaluate ourselves. Lord, unsa gyud ang imong gusto nga akong i-give up para nga dili na ko mabalik-balik ani nga problema. If you have identified the parts sa imong life karon, I ask you to make this prayer as your prayer. Hallelujah. Father God, repeat after me. Katong na mga problema ang gusto niya sulbaron ni Lord.
Father God, in the name of your Son Jesus, ako nagpaubo sa akong kaugalingon. Tungod kinasayon ako, Lord. Doon ay mga butang akong ginabuhat na wala nimo nahimutan sa akong kinabuhi. Nga maybe mao ang rason ngano at this point of my life dili na ako masabtan ang imong dealing sa akong kinabuhi. But this afternoon, Lord, I give my life to you, that you alone maoy hikap ka nako, maoy magatudlo ka nako kung unsay angay nakong buhaton, so that I will be a pleasing creature diya sa imong atubangan. Lord, ikaw lamang ang nakabalo sa akong sitwasyon karon. Nasayon ka sa tanan akong binuhatan, tungod kay wala gyud malilong diha kanimo amahan. I ask for forgiveness, O God. Karon dayon, imo mong tudluan kung unsay imong gusto ipabuhat ka nako, O God. Salamat kayo, Lord, sa kinabuhi na imong gihatag kanamo. Ug gikan karong adlaw, I will expect that you are going to do something in my life. Something na wala na akong sukan na experience siya, Lord God. Kung dili tungod sa akong pagpaubos karon, ikaw maminaw ka na ako, God. Usa, Lord, sa magapaubos ako karon o magabuhat sa imong gusto buhaton ka na ako o akong imong gusto na ipabuhat sa ako. I dedicate my life to you, Lord. Use me as a pleasing person sa paghimo sa tanan mo gusto akong buhaton. Lord, ako nagapasalamat. Niingin nga chance na imong gihatag ka na ako karon. Nang akong nadunggan, dili mahimong kawang. Kung dili kini, magahatod ka na ako sa kabaguhan. Magahatod ka na ako sa akong mga character na kinahanglan ako i-build up, Father. Lord, salamat. Maaning kahaponon, nadawat na ako ang imong grasya. Kaya tungod kung wala ikaw, Lord, kung wala imong grasya, wala ako karon. Sa amahan, akong gihatag ang tanan diya kanimo. I surrender my life to you, Lord God. Renew me like an eagle. Salamat, Lord, sa imong gugma ang gihatag kanako. Unconditional love, Lord. Nabisan pa man dunay mga panahon, maako na imong unfaithful diha kanimo, you remain faithful to me. I want to give you all the praises, O Lord, the glory and the majesty, for you alone are worthy. In Jesus' name, amen. Mag-ampo ko, Father, in the name of your Son Jesus, akong gihatag ang matag usa nga nagabataas sa ilang mga kamutugan. Ikaw nakasayon individually kung unsa ilang need, kung unsa ilang struggle, kung unsa ang mga butang ilang niatubang karon. But Lord, you are thankful that you are the God that is able to do exceedingly abundantly above what we can do and even think, Father. Busa, Lord, ikaw magatakbo sa tanan nilang panginahanglan, material, physical, financial, o bisan pa emotional and spiritual, Father. Sa ilang madunggan kini nga mensahe, let it be a rema in their spirit, Lord God. Mahimo ni siyang buhi diha sa ilang kinasuluran. Usa, Father, I thank you that from this day forth, Lord God, you will make them a new person, never the same again. We give you back all the praises and the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Pakpakin natin dito. Okay? So, we are now at the point na maghatag sa atong offering, our tithes and our offering. Sige, makasulong na po.